Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating mahal na pastor. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoon at nagpapasalamat po sa ating senior pastor, Dr. Benny M. Abante Jr. sa privilege po na ito na binigay po niya sa akin upang ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ako po ay nasa inyong harapan dahilan lamang po sa kanyang biyaya at dalangin ko po na sana po ay maging pagpapala po ako sa inyo ngayong gabing ito. At ngayon pong gabing ito ay ang ating Jeremiah 33:3. So ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay pinamagatan ko pong why we should pray. So tayo po munang lahat ay magsitayo at buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18. 1 Thessalonians 5, verse 17 to 18. Okay, ang sabi po dyan, verse 17, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo po muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, mahal naming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay nasa inyong tahanan upang magpanalanginan, Panginoon. Dumulog, Panginoon, sa inyong harapan upang magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala po ninyo sa amin. At ibigay po, Panginoon, ang aming mga petisyon, ang aming mga pangailangan. Salamat din po, Panginoon, na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy pang manguna, Panginoon, sa mga oras na ito. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, itago niyo po ako sa inyong banal na krus, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, na wala pong ibang maitaas, Panginoon, kundi ang inyong pangalan lamang. Lord, bigyan niyo po kami ng understanding, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, na aming pag-aaralan sa gabing ito. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang inyong patnubay at pagpapala. Ito po ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So, what is prayer? Yan po yung tanong po sa atin, no? This is actually a question po sa atin ng ating mahal na pastor doon po sa isa sa mga preaching po niya. At ang kanya pong sinabi, It is man communicating to God whether he is a believer or not. It only proves that man is a spiritual being and that makes him far different from all animals. Yan po yung quotation ng ating mahal na pastor. At galing din po kay F.B. Mayer, Baptist pastor, evangelist in England. Ang sabi po niya, and I quote, "The great tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer. Instead of it being something we do every day, like breathing," wala po sa atin na hindi po pwedeng huminga, no? Kahit na kayang-kaya mong pigilin ng paghinga mo, hindi mo kayang pigilin yan ng 10 minutes. Tayo ay mamatay. Eating, wala po sa atin na hindi makakain ng isang linggo or isang buwan. Walking and talking, it seems to have become like that little glass covered box on the wall that says, break glass in case of emergency. Alam po natin yan, di ba? Nakikita po natin lagi yan sa mga buildings, sa mga hotels, mga hospitals. Break glass in case of emergency. At kadalasan po, yung glass na yan, hindi yan nagagamit. At pag yan po, kadalasan, pag kailangan na, hindi na gumagana. Kasi matagal na po siyang hindi ginagamit. Na-stuck na po siya, yung mga fire extinguisher po ay expired na, o yung mga hose po ay tumigas na, kaya hindi na din po siya nagiging effective most of the time, sad to say. Okay? It is true that so very often, we associate prayer with crisis in our life. Yun po yung nakakalungkot po, no? Prayer is our greatest Christian privilege, but most of the time, our greatest Christian failure. Isa din po yung quotation, anonymous po siya, hindi ko na po nakuha kung sino po ang nagsabi niyan. Pero yan po ay kadalasan totoo po sa ating mga buhay. Nakakalungkot kahit tayo po ay anak na ng Diyos, no? So, nakikita po natin dito ang isang katotohanan po sa ating buhay bilang Kristiyano. Okay, sad to say, we believers tend to forget and even neglect to pray. In Genesis 4:26, first mentions that, "Then began men to call upon the name of the Lord," and in Revelation 22:20 closes the Bible with the prayer,
Even so, come, Lord Jesus. So makikita po natin sa salita ng Panginoon mula umpisa hanggang dulo, Genesis to Revelation, ay nababalot po yan ng panalangin. The entire history of man's redemption is framed in prayer. If we would search the word pray, praying, pray it in the scriptures, makikita po natin na there are total of 754 verses that relates to those words. Ganun po binigyang halaga ng Panginoon ang panalangin. Okay? Ganun po kahalaga sa Kanya. So tonight, let us all be reminded the importance on why we should pray. Actually po, napakadami pong binigay po sa atin na lesson na pagtuturo po ng ating mahal na pastor patungkol po dyan kung bakit mahalaga sa bawat isa ang panalangin. No? So may mga ilan lang po tayo na pag-uusapan po natin ngayon para lahat po tayo ay ma-remind at ma-challenge. So first, okay, why we should pray? First, because Jesus is our greatest example. Kung yan po, pag-uusapan po natin yan, Jesus is our greatest example. Hindi na po natin kailangan pang magtalo. Hindi na natin kailangan pang mag-isip. Ang Panginoong Hesukristo mismo na lahat-lahat sa atin, di ba? Siya ang pinakamahalaga sa ating buhay, ay siya mismo po ay nanalangin at nananalangin at naging example po sa atin. Then, to emphasize the importance of prayer, even Jesus prayed regularly. Siya po mismo, no? Why did Jesus pray? One reason is to be an example so that we could learn from Him. Okay? Tayo po ay matuto po sa Kanya bilang ating pong greatest example. The Bible is full of references to the prayers of Christ. I'll read some of them very quickly. Madami po yan, pero may mga pinili lang po ako at babasahin ko po ng mabilis. Sa Matthew 14:23, ang sabi po, "And when He had sent the multitudes away, He went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, He was there alone." Di ba? Matthew 26:36, "Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder." Mark 1:35, "And in the morning, rising up a great while before the day, He went out and departed into a solitary place, and there prayed." Luke 6:12, "And it came to pass in those days that He went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God." Take note po, no? Nakita po natin doon, all night in prayer. Sa atin po, kahit ako, guilty po ako dyan. Sometimes, 30 minutes kang manalangin. Di ba? Parang hirap na po tayo eh. At we consider it as a sacrifice rather than privilege. Yan po ang totoo po, no? At madalas po, mahirap sa atin ang manalangin. Kaya nga po, ang sabi ng mga disciples po, no, dun sa Luke 11:1, sabi po nila, "Lord, teach us to pray." Di ba? Yun yung kanilang hiniling sa ating Panginoong Hesukristo. Lord, teach us to pray. Most of the time, magaling tayo sa ibang bagay, magaling tayong maglingkod, faithful tayong nag-a-attend, pero pagdating po sa ating prayer life, doon po nakikita ng Panginoon ang ating pagkukulang, di ba? So, yun po ang panalangin, no? Yun po ang hinihiling ng mga disipulo, Lord, teach us to pray. Ito din po yung dapat na ating hilingin at ipanalangin sa Panginoon na matutunan natin ang tunay na manalangin ng tama. So, if the Lord Jesus Himself need to pray, siya mismo, how much more us? Di ba? Kung siya nga po nananalangin, lalo na po tayo. Look around us. Tingnan po natin ang ating paligid. Tingnan po natin ang buong mundo. Tingnan po natin lahat ng nangyayari. This coming August 6, back to square one na naman, back to zero na naman po tayo dahil balik na naman po tayo sa ECQ. Hindi po tayo nag-move forward, nag-move backward pa po tayo. At nakikita po natin na may possibility na mas maging worse po this time dahilan po sa Delta variant. At mayroon na namang mga bagong variant po na dadating. No? So, mas kailangan po nating manalangin this time compare po dun sa mga previous days na tayo ay nananalangin. Okay? At makikita po natin, we can see the effect of prayer. Ang ating isang example po, ang living testimony po niya ay ang ating mahal na pastor. Nung kanya pong ipinanalangin na, Lord, use me the greatest way possible, ano pong tugon ng Panginoon? Nandito po tayong lahat. Tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay naligtas,
Meron po tayong ganitong eklesiya, may ganito po tayong gawain, di ba? Pinagpala po ang ating mahal na pastor spiritually, di ba? And physically, financially, lahat po ng mga pagpapala ibinigay po sa kanya dahilan po sa biyaya ng Panginoon. Dahilan po dun sa simple prayer po niya na yun. So, sana po ay maging example po sa atin ang ating Panginoong Hesukristo at makita po natin ang example po ng ating mahal na pastor. And even this time, yung pong prayer chain lockdown ay binuo po ng ating mahal na pastor to give importance to prayer. So yun po yung una. Secondly, why we should pray? Because prayer is an act of obedience. Prayer is an act of obedience. Hindi ka lamang po mananalangin dahil may kailangan tayo sa Panginoon. Ngunit kailangan nating sumunod sa Panginoon dahil yan po ay Kanyang ipinag-uutos po sa atin. Imagine, pinag-uutos niya and yet privilege po tayo na tayo ay makakalapit sa Kanya directly. In Colossians 4:2, Paul writes, sabi po niya, "Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving." One key reason to pray is because God has commanded us to pray. If we are to be obedient to His will, then prayer must be part of our life in Him. Hindi po pwedeng mawala ang prayer po sa ating buhay Kristiyano. Imagine with me, no? Kunwari ikaw po ay naglalakad sa kalsada at meron pong masasagasaan ng bus. Okay, at ikaw ay dali-dali na tumakbo at tinalon mo siya, iniligtas mo siya, at muntik na hairline na lang, aabutan ka na ng bus at ikaw ang mamatay. Di ba? And then afterwards, pagkatapos mong gawin yan, tiningnan ka lang niya at hindi ka niya kinausap. Hindi man lang siya nagpasalamat at umalis. Di ba? Anong mararamdaman mo? Okay? O kaya naman, meron kang na-meet sa kalsada, nangangailangan siya, sabi niya, mamatay na sa gutom yung aking buong mag-anak, walang-wala po kami. At ginawa mo, binigay mo lahat ng pangangailangan niya, pangangailangan ng pamilya niya, para sila ay makakain at makasurvive. Then afterwards, pagkatapos mong ibigay lang lahat ng meron ka, at wala ka nang iuwi sa bahay mo, hindi man din siya nagsalita o nagpasalamat. Anong mararamdaman mo? Minsan po, parang ganyan po tayo sa harapan ng Panginoon eh. Kasi iniligtas po niya tayo, binigyan po niya tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, di ba? Siya po ay tapat at patuloy na nagpapala. Pero pag hindi po tayo nakikipag-usap sa Kanya, hindi po tayo nananalangin, parang ganun din po ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Ano po kaya ang iniisip ng Panginoon sa atin? So, yun po yung isang reminder po sa atin at challenge po sa bawat isa. Sad to say, we believers tend to forget and even neglect to pray. So, yun po. Lahat po tayo dyan, guilty po. Kahit po ako. Where does the Bible call us to prayer? I'll read some of them very quickly dahil madami din po yan tulad po nung kanina. Sa Romans 12:12 sabi, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ephesians 6:18, ang sabi po dyan, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 1 Timothy 2:1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Prayer is an act of obedience. Tayo po ba ay obedient sa Panginoon pagdating po sa bagay na ito? God calls us to pray and we must respond bilang mga anak po niya. At bakit po ang hiling ng mga disipulo ay, Lord, teach us to pray? Bakit po kaya? Bakit po kaya hindi nila hiniling na, Lord, teach us how to win souls, how to give more, di ba? How to do good, how to serve, etc. Bakit po kaya? I believe hindi natin kayang gawin yan ng tama at katanggap-tanggap sa Panginoon lahat po ng mga bagay na yan kung first of all ay hindi po tayo mananalangin. At ihilingin po natin na tayo po ay bigyan ng tamang attitude at ng tamang motive upang gawin po natin lahat ng mga bagay na yan para po sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng panalangin sa atin. And then thirdly, why we must pray? Bakit po ba? Kaya ito na po yung aking last point dahil 20 minutes lang po ako allowed magsalita. Thirdly, prayer reminds us that we are not in control. We depend on God alone. Totoo po yan. Minsan, parang ginagawa po nating Diyos ang ating mga sarili, especially pag
lahat ng mga kailangan natin as if nasa atin, hindi natin siya kailangan. Pero ang prayer, nire-remind po tayo na hindi po natin hawak ang lahat ng bagay at wala po tayong control at tayo po ay nakadepende lamang po sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. He is our source. He is our life. Through prayer, we receive the comfort, the strength, and all other resources we need in life, whether physical, emotional, intellectual, natural, and spiritual needs. Tulad po yan nung time na kami po ay na-COVID ng buong pamilya, no? Napakahirap po talaga during that time. I'm sure makaka-relate po sa akin yung mga ilang kapatiran po natin dito na nag-positive. Diyan si Ate Ninette, sila Preacher Razel at yung iba pa. Na talagang dumating ka sa point na yung sinasabi ni Pastor na parang one day at a time dapat ang ano mo sa COVID, pag-treat mo. Hindi pa pwedeng looking forward ka kaagad. Kasi dumating po kami sa time na dahil bilateral pneumonia, ang hinga mo talaga nun, ganyan. Ate Ninette, I don't know kung ganun ka. Ganyan ka na po, no? Hindi mo na talaga makontrol. At iniisip mo pa yung ibang family member mo, di ba? Mga anak mo, positive din, yung mga loved ones mo. Okay? Ang dami mong iniisip. Talagang affected po ang utak mo, emotional, intellectual, spiritual, physical, lahat po yan. Pero yung sinabi nga po dito na ang prayer, siya lamang po ang makakapagbigay ng comfort and strength sa atin. Dahil ang nagbibigay lamang po sa akin ng comfort and strength that time, hindi ang ano pa mang bagay, kundi yung alam ko po na pinapanalangin po ako na kami ng ating mahal na pastor. Okay? Siya po ay tumatawag, siya po ay nagte-text, at madami po mga kapatiran po natin na nagme-message, at every day na nanonood po kami ng ating daily services ay binabanggit po ang mga pangalan. Kaya nga po sabi ko kay Preacher Jeff, sobrang blessing po sa inyo, sa amin ang ministry na pinagkatiwala sa inyo ng ating mahal na pastor dahil hindi niyo po alam kung gaano encouragement ang binibigay niya sa mga may sakit at mga nangangailangan ng prayer. Ganun po ka-importante ang prayer. Kaya talagang hindi natin kayang bayaran po yan. Talagang napakalaking bagay po ang ibinibigay po sa atin in terms of comfort and strength. Okay? Sa lahat po ng bagay. Hindi lamang po emotional, spiritual. Lahat po yan. Okay? So nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nananalangin at sa ating pong mahal na pastor. At ang sabi po, we can depend on Him alone, sa Panginoon, sa ating mga panalangin. God is wise and holy. He knows what is best for us. Tayo hindi po dahil hindi naman po natin alam kung ano yung at the end of the tunnel. Ang Panginoon, alam niya yung umpisa hanggang dun sa dulo ng tunnel. Okay? As well as what will lead us to holiness rather than sin. Kaya nga po may mga bagay na pinapanalangin natin na hindi po binibigay sa atin dahil alam ng Panginoon na hindi yan magiging blessing sa atin. Sa James 4:3, sabi niya, Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. God's idea of a good thing is different than ours. Iba po yan. Iba yung akala mong tama, akala mong maganda, iba po yung alam ng Panginoon. And tonight, you might be praying for something or for someone, di ba? And though you might feel it's good for you, God's opinion might differ. Just because something makes us happy doesn't mean it's good for us. Hindi naman po ibig sabihin na pag nagpapasaya sa'yo or masaya ka sa isang bagay, ay yan po ay tama para sa atin, di ba? Or mabuti para sa atin. Okay, eternally, especially eternally, kung eternally ang ating pag-uusapan. And God has our eternal best in mind. Alam po ng Panginoon yan. Bakit po? Let us all be reminded that God is all-powerful, di ba? Sabi nga po for with God, nothing shall be impossible. Okay? God is all-knowing. Sabi po is, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Nothing takes Him by surprise and nothing happens in our lives without the knowledge of God. Okay, kahit hindi po natin naiintindihan yan, alam po ng Panginoon yan. Okay, alam po niya kung ano po ang mabuti po para sa atin. In Isaiah 55, verse 8 to 9, ang sabi po, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Yan po, napakalinaw po mula po sa salita ng Panginoon. Prayer reminds us that we are not in control, but God is, thus keeping us from our pride. Because of that, prayer keeps us humble before God by depending on Him alone. Yun po yung magandang dinudulot po ng prayer po sa atin. So in conclusion, sa ating pong pagtatapos, prayer is comparable to air that our body needs. Lahat po tayo, di ba? Hindi mabubuhay ng walang hangin. Our body will die without air, same as our spiritual life is dead without prayer. Okay? Sabi po sa Jeremiah 29, verse 12 to 13, Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. So prayer is not just about asking for God's blessing, though we are welcome to do so. Diba? Very much welcome po tayo. But it is about communicating with the living God. Without communication, ano po yun? Relationships fall apart. Sa lahat po ng klase ng communication, ng relationship, I mean. Without communication, relationships fall apart. So too, our relationship with God suffers when we do not communicate with Him. Why we should pray? Again, why we should pray? Because no prayer is too great for Him, but also that no prayer is too small for Him. Sabi nga po sa Jeremiah 33:3, di ba? Call unto me, and I will answer thee, di ba? And show thee great and mighty things, which thou knowest not. And in 1 John 5:14 to 15, sabi po dyan, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us, and if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So makikita po natin dito, Apostle John assuredly exclaimed, this is the confidence that we have in Him. Yung confidence po na yan ay hindi po dun sa ating panalangin, kundi ang ating pong confidence ay nandun po sa ating living and true God who answers our prayer. Hindi po tayo dahil ikaw ay magaling manalangin, may paiyak-iyak ka pa o whatsoever, kundi ang ating pong confidence ay nasa ating pong Panginoon, na siya pong dumidinig sa ating pong mga panalangin. So sa aking pong pagtatapos, nais ko pong iwanan ito pong verse na ito, favorite verse po ng ating mahal na pastor, 1 Peter 5:7, Why we should pray? Sabi po niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. Maraming salamat po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mahal naming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong salita. Tunay nga po na napakahalaga, Panginoon, sa amin bilang inyong mga anak, ang manalangin, ang dumulog, Panginoon, sa inyo, hindi lamang po upang ihatid ang aming mga pangangailangan, ngunit una sa lahat ay magpasalamat, Panginoon, sa inyong katapatan at pagpapala, Panginoon, sa inyong mga biyaya sa aming mga buhay na hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa reminder na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay nga po na bigyan po namin ng importance ang aming pananalangin, Panginoon, ang aming prayer life, at nawa ang bawat isa, Panginoon, ay tunay na maging pagpapala, Panginoon, sa inyo at katanggap-tanggap patungkol po sa bagay na ito. Pagpalain po ninyo ang nalalabi pang part ng aming service, at nawa, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong salita, ang inyong pangalan lamang ang siyang maluwalhati. Ito po ay aming dalangin, matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa Holy Deo Gloria.